Kaya salamat choir for that wonderful singing and the message of the song, My Faith Still Holds. Ngayong buntag sa tanan, last Friday and Saturday I have a fellowship with my former church na ako, mga pastors. I hope doon na may fellowship dito sa ilang nakapalit sila o isla, marang tawag nag-isla. And I was invited to akong mga speaker na dito. Then I thank God na dili kayo takuan, pero pasalamat sila na nakita nila nga itong ako mga former nga mga kauban sa kaning nga simbahan Central Baptist Church kanato nga dihad kung kuan pa kay they were blessed and they had so much respect sa ato nga church, particular sa ato kay doon na tayo, when we separated sila nga sa Bible Baptist Church, nakita nila ang ato ang pagbaruba. Then when I recall kini nga simbahan, I could recall kana tulo na tayo ang mayor sa Mawab kanato diri to gasimba siya diri. Pero sa diyan nagbalhin na wala na siya. Nasa sa Davao, dito na sila sa Davao. Si Pildido atong mayor ito, kalimut na. Hampayas. O daghan tag mga prominent nga mga tao kanato nga gasimba din. Then usahay for all you know, dahil mga tanong, kumusta mo mga membro? Din nako nakoy doktor. Si Dr. Espira akong ginahakon mo. Then lately, ako nagpasalamat kay gagahapon, na naghatag sa ako ag alimango. Gahapon po dito, na naghatag sa ako og pasayan. Murag kauno ninyo to karon kay giluto to ni Kwan. Naghatag sa og alimango, gipa ako, namatay gud ako, kating sakit ba. Gay salamat nga di sa itong simbahan ang CEO sa mga sundalo karon dito sa Cotabato, membro nato diri. Katong hari-hari sa mga sundalo sa Cotabato, membro nato diri karon. Usap po na ka mga kuan ba nga pasalamat ta din sa Ginoo nga sa itong simbahan na mga nabutang dito na sa mga pisto nga Baptist good to si Brother Fernandez. Hapit na to mag-general. Gamay na lang to mag-general. I hope nga dili mag-general problem. General. And he was a very humble nga sundalo. Minumdum ko ka na to nga kini si Brother George. Hapit na to mag-general. Siya ay hari-hari ito. Pero kanadto na pa siya din sa akuan. Maulaw ko ni si Brad George, kay under man si Brad George. Kadto maglaba to. Para Ma'am Josephine, maglaba to siya. Pero at that time, kapitan to Brad, sa to yang lang to. Maglaba to. Yeah, very humble. Di ate man yun mayong asawa. Karon hapit na mag-general. Hari-hari ito sa... What I'm simply saying, salamat sa Ginoo nga napay mga butang anak ng mga Kristohanon. Kristohanon dito siya. Kanato na ako itong ginabisitahan, kanato, di akong gipangutana. Niya, Pastor, anong bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos? Di akong gigana. Tinutanaw, pandamay, wa manggibutang nga mahimo ang Ginoo. Tinurag akong ginawa ginatrick ko ano yung tawa. Si Brad, pwede pagbalik ko sa kako sagutin. Hindi, sagutin mo ngayon. Wala man sigurong bagay na di kayang gawin ng Panginoon. Di niya, mayroon. Sundalo good, mayroon pastor. Then ako, di wala ko sulti nga, ano brad? Pero lang ko. Tingnan mo sa Titus chapter 1 verse 2. Ang bagay na di kayang gawin ng Diyos ay magsinungaling. Ang ibig sabihin, ang salita niya ay totoo. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Iyang buhaton ang tanan. Nga iyang saad. Amen. Mayong puntag sa tanan.
Wonderful. This church is, mga magbantay mo kay, this church, I believe this church is being blessed. Last Thursday, doon na tayo didikit nga business ato ang membro. Kasagaran sa itong mga kuhan mo atog abroad. Pero iyang gibuhat ang abroad ang nag-anhidiri. Kasagaran mo ato dito mo trabaho mo atog abroad. Ang naitabo sa itong membro ang taga-abroad mo ay nag-anhidiri para dayon siya ang gikuan nga magkuhan ng business. And mga let us be faithful. Dili ko these are manifestation of God's working sa to. And it's one of them. You may not dili pare-pareho atong blessing. Dili pod dili pare-pareho og dili pod nga tanan mudayon dili. You have your own time. Just wait. You have your own time. Ayaw gyud just be faithful. Do na gyud kay mapaglalagyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, anong hindi niya kayang gawin? Hindi siya nagsisinungaling. Siya tutuparin niya kung he will fulfill His promise. Anyway, mayong buntag sa tanan. The message that I would like to share this morning is on the subject temptation. This is the first time I think maybe very simple message, but you will get a great truth on it about temptation, which is also the lesson sa atong Sunday school. So, open your Bibles with me now sa James chapter 1. Then, pasalamat po sa Ginoo. Atong plano, naunta atong solar ning atong building. We have the money. Dayon, si Brad Jason akong gikuan kay siya, untay akong panon. Pero yung commendation, dili advisable nga solar tatod kay in a week kasi kausalang nato daw gamiton ang then later on natoy kauban po nato nga nay amigo nga dako pud nga kontraktor sa solar or Mindanao ug Visayas ang operation. Bible Baptist gito siya. Gani siya sa ako ang history ni. Ang iyang commendation paras kang Brad Jason. So salamat singo. Ang sulti niya pastor dili advisable pastor. Kay one day sayang makon kay alkansing kana na lang mas may pag Davao Light na lang. Ito yung commendation. So salamat sa Ginoo nga dunay mga tao nga ginadala sa ato sa Ginoo bangay nga na. Ngunit ni Brad Jason dili commended. Dili pastor commendable. Kadto pud ani siya kadto tirador niyo. Nga dili para commendable pastor dili. So ginampingan jud to sa Ginoo. Kay mayong buntag again, open your Bibles. I say it's James chapter 1. And let us learn on the subject temptation. Have you in your lifetime, sa mong kinabuhi, na ba kay pag nabay value kini mga pulong mga temptation sa mo? How you feel about temptation? What is this this thing, ito gamitong word about you. Daghang mga tao na wala lang. Temptation seems wala na. But what you are today is because of it. So this is very necessary in atong tanaw. Kaya usay murag wala na lang ni sa tuwa. Everything is okay. Then usahay po, may panahon nga atong i-question or something like that nga sa atong basulon ang Ginoo nganong gitugtan man ko nimo ani Lord. Sometimes we question. So this is I said again a good message for us today. I have preached sa kagahapon about renewal of vow. Perting hilak atong akong duha. Hilak silang duha atong 25 years hilak sila. Mga tigulang na mo hilak pa mo. Hilak sila kay pastor, hilak sila. So, first, what is temptation? Now, according to one of my research, it says that temptation is the desire or inclination to act against God's will. What is temptation?
it is the desire, di niya, or an inclination to go or to act against God's will. Ato nang tanawon. So, temptation is, iya kang itim, nga mo kontra ka dito sa kabubuton sa Ginoo, sa Bisaya pa. So that, kung kontra ka sa kabubuton sa Ginoo, then you become against God. And oftentimes, kung tanawon, temptation when you are being tempted, it simply means it is total rejection of God or total rejection of what the Word of God says. Temptation. Now, temptation is not of itself a sin. Ang temptation, di na sala. Pero, when you act on it and it is against God's will, then it becomes sin. So, temptation, why problema na? Because in the Bible, niya sa 1 Corinthians chapter 10 and in verse 13, we are all to be tempted, or we all pass temptation. So, sa ato pa, pastor, kay ang temptation, actually, by itself, dili sala, so di ka mahadlok na matim, or to be tempted. Amen. So, magpamati mo pa, So I said, temptation of itself is not sin, but it becomes sin when we allow the temptation to conceive in our mind. Then, as a result, to conceive in, then, ang may tabo karon, mukan ka, duyog ka, musulod ka sa temptation, that you do what does ang kadtong butang, musunod ka, kadtong butang nga ginatempt sa imoha. So that temptation, it could only be seen when we allow the temptation into action. Not only into action, but to even conceiving in our mind. O ginahinay niya para masabtan nyo. Nato pa, ang temptation dili sala, pero mahimo ning sala kung atong i-put into action. Or even to conceive it in our mind. Naabot pasabot, wa ni mo patya, wa ni mo buhata, pero sa mo huna-huna, tuan na, sala na to. Kung sa ibot pasabot ni mo, pastor, ato sa ning sabton. So now sa Matthew chapter 5, and in verse 27 to verse 28. Because once, so it becomes sin. Kung imutong iput to action, and even mo conceive to sa imong huna-huna. Muna sa Matthew chapter 5 and in verse 27, yun niya, ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Yeah, thou shalt not commit. But I say unto you, wala niya giakto, pero but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, had committed adultery with her already in his heart. So, take note that temptation becomes sin when you act on it, and even it conceived in our mind. Sa ato pa karon, bisag wa ka nag-adultery, pero sige laghuna-huna ni mo tong mga butanga to, adulterer di ka. Saladpon ka. Masabtan nyo? Kamong mga young people ka, bantayan ninyo na. Kay abi niyo Christian ko, pero wa man ko nagkuan ani, pero ako ning ginasulti kay bagbantay mo nang inyong mga cellphone. I know that. Even sa inyong mga computer. Nga wa ka Kristiyanon may ako anak, pero naglunang na di ay. Pastor, wag yun na nang hilabot o babae, pastor, pero to nagsalom-salom na di ay. Dito. Ano, okay na mo? Now, tanga sa 1 John chapter 3 again. 1 John chapter 3. Notice in verse 15. 1 John chapter 3 verse 15. Ngunya,
Whosoever hateth his brother is a murderer. Yeah, and ye know that no murderer hath eternal life abided in him. Now, kung sabot po sabot niya, unta ang isto, he that hateth his brother is a murderer. Kung sabot anak pastor, wa siya nagpatay, wa niya gipusil, wa niya gitigbas, pero katong word nga hateth. Now, kay balo mo kung masuko usay mo, kanang masuko usay ta, magbantay mo. Masya akong bana, akong pastor buutan kayo, wa gyud na nagpatay pastor. Akong anak, wa ko na, akong asawa, wa ko na, wa gyud mi. Maayo kay mi, wa mi namatay mo, okay kayo mi. Pero sa dihang mag-away silang magtayan sa ngay mo anang asawa, mentag inikuli piniglalga na mabanggaan. Patay, murderer di ay. Usahay mo na itong ginatanong nga, akong bana, akong asawa, wala ba, pero kano na puno na itong mga kaligot-gotuguan, kano na I understand that. What is temptation is that you put that in action, but very dangerous. Bisag dito sa una-una, muna ipagtudo sa Biblia. So, stop killing. Stop committing adultery. That is sin. Ngay banat bisag ka nang magusay makita madugog ninyo na mo siya may tag mamatay ka wala to murderer to diri mabutang ba nga dapat nga ako na to. So when we speak about temptation there are two types in the Bible about temptation. Dunay duha ka klase nga temptation nga ginutudlo sa Biblia. First, there is that what we call solicitation to do evil, and the other one is testing under trial. The first one is evil. The second one is good. So that ang temptation, dili tanan temptation, kung sabto sa Biblia, dautan. Naay temptation nga dautan gikan sa demonyo, naay pagsulay o temptation nga tinatawag testing nga gikan sa Ginoo. Muna sa Biblia, nga temptation is common to everyone. But we had to quantify as a Christian unsa ni nga temptation. Iya sa Ginoo o iya sa demonyo. Muna ang dapat natong tanawon. Amen. Now, you will find in Genesis chapter sa James chapter 1. Tama sa James chapter 1. Notice in verse 13 to verse 15. Ingon niya diri, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Dinya, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when the lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it finished, bringeth forth death. Now, ingani. Muna ko, dunay duha ka klase nga temptation. Sabi niya siya, temptation. Sabi niya siya, so yun yung mga Amerikano. So, temptation, masabtan nyo. First is to solicit evil. And this is what had happened in Genesis chapter 3. And in verse 1 to verse 6. Wherein you will find there that Adam, particularly Eve, was tempted. It is the first event in which temptation had happened. And you will find there, if you observe, nga at the beginning, Adam and Eve was created perfect being. They never had committed sin. They were perfect. In fact, they were righteous. But when Satan came to destroy God's creation, he destroyed it by tempting them. And when they were tempted, the temptation is always against the Word of God. Ang temptation
nga buhaton sa demonyo, kini iyang atikuhon ang pulong sa Ginoo. Ngun siya demonyo niya, hath not God said, "You shall not eat of every," and you know that, every tree. No, niya, by the time that you eat, you shall be like God, to know good and evil. So, here you will find that the temptation here is of the devil. And this temptation will lead, if not, had led them into sin. Likewise, if mo tanawan na po ni mo dito sa Matthew chapter 4, and in verse 1 to verse 10, Jesus Christ Himself was tempted. And the temptation was energized by Satan. And the intention there is for Christ, kung musunod siya, will be disqualified as the Messiah. Or even Jesus Christ, just like Eve and Adam, would sin. So, again, kung tanawon na po nimo to, ang temptation is always, by the devil, is always to question or to go against God. Nga iyang but pasabot, iyang tiusyon ang pulong sa Ginoo para di mo sundon ang pulong sa Ginoo, sundon nimo siya. Now, pamatay agyog mayo. Now, temptation, kung di ta magbantay, always occur sa atua. Muna yung ko ganiha, sa imong pagtanaw sa temptation, murag wala lang no. Pero walang kahibalo nga, adlaw-adlaw, nagatubang ka na. Because the devil will always lure you to go against God, to disobey God. By the time that you do it, then you have sin. And sin is separation from God. So that notice in 2 Corinthians chapter 11 now. Tanawa ang paagi how the devil will allure you to sin against God by mukagat ka sa iyang paon. Tanawa sa 2 Corinthians chapter 11 and in verse 3. O asugot sa verse 2 niya, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Chaste hinto niya. "But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through the subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Tanaw itong word nga, corrupted. I think last one, Pastor, gina-question na nila ang pulong sa Ginoo, Pastor. Kadto, delikado na dito. Kung di mo magbantay. That is sinning. Then mo nga, you are a Christian, then you are going against God's. Una nga niya, subtlety. Tikasan yun ni the devil. So, yun niya, mukurap na. Nga until such time nga ang pulong sa Ginoo, wala nga place siya muna una, or sometimes ang pulong sa Ginoo, kontra na nimo, tuo ka na. Full resistance na kanunay. Hantod, musulti ka, pasag din na lang gud ko. Muna. So, I said, there are two types of temptation. One is solicitation of evil. Naway nga ni, Pastor, wala man evil. The devil could use unbeliever or even believer to tempt you. To tempt you. Na mo nang kitang mga Kristiyanon, magbantay-bantay po mo kanang mag-advise mo. Kaya say mag-advise mo, pero ang kunyo, nga mo reveal di sinoon, kadto, siya Ginoo. Much more sa mga unbeliever. Mga kita nga mga believer, mga magtutong, kanunay yun ako ginasulti nga, kung naamay mo'y pamation, mga Kristohanon, or kamo kita ang dapat mo tambag, dili kita ang magpatambag sa ilaha. Kay kita ang naasa kamatuoran. Kanunay yun ako naginsulti nga, let us be an influence rather to be influenced. Kanunay yun ako nang ginasulti. Muna nga, hindi kanunay magkani ba?
bisag ang mga pastor kong mga amigo, muna nga mukinto gyud sila sa akong mayo, kay balog gyud sila nga lisod kay ko nila kanang konbensyon, kanto kung di gani musungo o musatisfy sa pulsyon, di gyud ko makonbinsi. Ako yung mukonbinsi sila. Amen. So, the other one is testing under trial. Kini iya ni sa Ginoo. Kini nga tawag nga pagsulay kung ang temptation, okay. Kini gikan ni sa Ginoo. Kini nga pagsulay. O kung mo ni nga kung ang Ginoo magsulay sa imo, kini para ni sa imong kayuhan. Kadtong demonyo kumusulay to sa imo para to sa imong kadautan. So dapat yun nga tan-awon nimo. Now, usahay kung mong tanawon, mas lisod ang pagsulay sa Ginoo kaysa demonyo. Na magkuan kayo. Usahay kung mong tanawon, mas lisod. Kung mong tanawon. See, for instance, sa Genesis chapter 22. Sa Genesis chapter 22, and in verse 1 to verse 7, mamati gid mo mayo. Pero ang mayo sa emisyon, mo na nga usahay nga ni. Mong doon na tayo maginikan na, akong papa, akong mama, kaan kayo, mas mayo pa to sila. Makahanap pa ako sa mo. Pero, katong imuhang maginikanan, kato lang ito, minsan yun yung instricto kayo. Pero kato, para to sa imong kaayuhan. Pero sa iyo mo, gusto mong ka nga katong sofa. Mas mayo pa na, may pakalanan na akong papa, akong mama. Oo. Tanong sa Genesis chapter 22, verse 1 niya. And it came to pass after these things that God did tempt. Kining tempt diri actually test. Ang word na, pero the same. Test Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here am I. And he said, take now thy son, thine only son, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Ang pagsulay ni Abraham, kuyaw ni, kay magikan ni sa Ginoo. Ang iyang gusto sa Ginoo kang Abraham, nga iyang ihalad si Abraham, o si Isaac. Kadang paghalad ka na to, ang but pa sa but, nga si Isaac, Abraham mismo mo ihaw kang Abraham. Si Abraham, iyang ihawon si Isaac, ipatulo niya yung duga, pagtalo niya, sugbahon niya para sa Ginoo. Lisod ka ito din, budtong anak, hinigog mga anak. Pero, kini nga pagsulay, iyan ni sa Ginoo. Kung imong tanawon, mulusong ka, murag di man, tiyaw mo na, ipapatay ka, di ba bawal ng pagpapatay? Di ba yun niya nga higugma? Very questionable. Muna, in a Christian life, i-quantify good mo ang pagsulay. Now, ang pagsulay sa Bible, sayon. Diyon very alluring. Pero, the end of it is death. Ang Ginoo lisod baya yun. Pero ang mayo, kung mong tanawin diri, si Abraham, he was tested, and in fact, many times. Pero ang end of it, tanawa, sa verse 16. Genesis chapter 2, verse 16. Sa dihang ning pasar si Abraham, ingon niya, ang sa verse 16 karon mo ni sulti sa Ginoo. And said, sa verse 15, and the angel of the Lord called on unto Abraham out of heaven the second time, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withhold thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply the seed as the stars of heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of thy enemies. Perting lisuda, pero kung mong tanawon, ang premyo, perti kuyawa. Ngayon nga ni. Karong mga panahon na, wala na kayo pasingot. Ang but pasabot nga, easy. Ang prinsipyo sa Ginoo, dili sa yon. Kung sa yon ka. Kato si Joseph, kay buro mo kang Joseph, kakuyaw to yung sulay. Kato,
pagsulay to sa Ginoo kang Joseph. Now, tanawan mo sa Biblia, ang mga great men of God in the Bible, dili to na nahimo silang great. They were tested, severely tested. Joseph, he ruled the world. Nay panahon nga, ito, gi-kontra siya sa mga igsoon, gitunglo siya sa mga igsoon, patitunaw ta siya sa mga igsoon, hantod nga, sa naprasta-prasta sa gamay, ang asawa ni Putipar, gisayaw-sayawan siya nga, kung kuan pa, mura siya manok nga gilabayan o kuan nga mutuka nung ta, pero wala niya gihimo to. And you know, lisod, not testing. But that is very good kind of testing because it is a test sa iyong pagturo sa Ginoo. Amen. Job was tested. Akagrabe nga pagsulay. Sa Biblia, ang Job, Book of Job, ang di na ako gusto ka na to. Kaya kung makita na ako itong pagsulay ni Job, hantod ka ron, nag-ampo ko na. Lord, kung halimbawa, ibutang ko sa panahon ni Job, ibutang ni mo ko nga, maparas Job, tabang, yun ko, kay balugin ka na ako nga, sa'yo na ako ikaluya ko. Pero kung imong tanawon ang pagsulay ni Job, perting ko isura. Pero ang iyang balos, perting ko yaw, dubli. Pero dili ito sayon-sayon. I said, when God tests, dili sayon-sayon. But when God tests, it is His aim na doon na siya himuong maayo para sa inyo. Muna ang bantayan niya siya. Amen. Ang pagsulay sa Ginoo kung tanawon, ang pagsulay sa Ginoo kanon ay surrendering, something very special sa inyo. So, trial had two types. First, trial from the devil. It will destroy you. Very easy. Solicitation to evil. Una nga bantay mo ka ng, I said, very easy. Para sa anang mga anak nga, dali lang o ka ng, kanunay na ko yung emphasize. Dali lang singka-singkahan ang maginikanan. Very easy lang kayo. Pero don't you know that it is a test? Because the devil, when he will tempt you, iyang atakihon tong pulong sa Ginoo para ikaw karon musupak ka niya to. Di inda ka mga kanakan nga nayos na nga musupak sa pulong sa Ginoo. Nga mo na. Ay, mama po, pasagdilan ko, mga anak ko, rebellion. Pero it is a test. Usahay, wala na value ang pulong sa Ginoo. Kanunay na nahimong, kaya mo natin nahimong manner niya. Ang buot pasabot, na become a slave now of the devil. Walay resistance. Nakita nyo na? Bisan, ako nang ginakununay sa empresa, bisan sa relationship sa mga magtiayon. So, temptation, now, notice this. I said, two types of temptation. Now, you see, oftentimes, if we are not careful, if we are not careful, nayusta nga nagatim sa Ginoo. Muni, gusto na ko ni nga sudlo. Now, unsay tempt, pastor, kanang but pasabot nga, atong gusto nga sulayon ang Ginoo. Ngay mga panahon na, now, bantay mo ani kay this is the one thing that God hated much. Sibutin mong pasibot, pastor, walay estudyante in right manner nga mo question o mo sulay siya ang maestra. Nabut pasibot, ma'am, maestra ka ma'am, sulayon sa taka ma'am ha. Nga naman, para kung mupasar ka, din maestra ka, taka, estudyante na ko nimo. Masabdan ni mo, nana ba Sir Gilmer, pili sulayon sa taka ha. Una ka, tugtan na ko, natudloan ko nimo, nga musunod ko nimo. Adi po siguro. Murag, si tanaw nimo na. Ay dong, wag yun, kung tanawon, di ka pwede nga mahimong wadto pagka-maestra kay kung nga nga prinsipyo, di ka magsilbi. Kay kadtong mga maestra, ning agi to, og daghang mga testing.
o kantong mga doktor, o kantong mga profesional, na muna sila, kay na testing, nga nag-qualify sila, nga mailibit sila na posisyon. Karon mag-doktor ka. Dok, pwede eksaminon sa takagmayo. Una ko magpatudlo sa mo. Sipot man mo pa, di kayo, kung kayo, lahi, no? Nakita nyo na? Saan mo ako pag-exam ani, nga tuwa na siya sa taas. Para tugtan ako, nga mo tuglo siya sa kuha. Kung napagsak siya sa mo, di lang, umpot lang. Wala na. Wala mo tuglo sa mo, ha? Murag ala ba? Nakita nyo? Now, in the Bible, this is the one great sin sa Israel that they had tempted God or tested God despite nga nakita nila ang power sa Ginoo. Ayok makita niyo ni. Natanawa sa Exodus. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. Tanawa sa verse 2 o sa verse 17 later on. Just verse 7, just follow me. Now, karon ni ang kini actually sa book of Exodus, ang mga Israel ani actually, they had already seen and experienced the power of God. Nga sa dihang nagawa sila sa Israel, nakagawa sila by the power of God kay ang pinakagabangtugan o pinakakusgan nga mga kungkuan pa mga katawhan ato nga time, ang Egypt ulo ang pero why maka-escape why makatulupi ato when they were delivered gilupig gipakita gid sa Ginoo cast out nga way mo labaw sa Ginoo ang labaw kanadto sila ang Egypt og ang pero siya pinakalabaw sa kalibutan will God delivered Israel gi-cast out to ug nakita nila nga lupig gyud di ay pero sa dayang nagawas na sila ngunya sa Exodus chapter 17 ngunya para masabtan, verse 1, and all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys according to the commandment of the Lord and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Wherefore the people did chide with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chide ye with me? Wherefore do you tempt the Lord? Now, anong reklamo mo sa kuha? Inyong gusto nga sulayan ang Ginoo? Nga ang pasabot na nakita na nila ang gawom sa Ginoo, ang tubig sa Red Sea, yung gitunga, ang tubig mahimong blood. Nga, imong sulayan pagyud ang Ginoo? Then notice in verse 7 again. Nga, and he called the name of the place Massa and Meribah because of the chiding of the children of Israel and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? Kaya po nga, ilang ko na. Kung sa mali ang Ginoo, uban sa ato o dili, wala sila na ipalungat ang Ginoo. Kung nag-call sila, hantod na nabutan sila nga dapit. They tempted God. Now, for our understanding. So, notice in Numbers chapter 14. Numbers chapter 14. Tanawa sa verse 22 o sa verse 23. Verse 22 to verse 23. Numbers chapter 14. Ngunya, because all those men which have seen my glory, all those men which had seen my glory, the power, the Almighty God, niya, and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice. Tempted, 10 times. Di sulay-sulayan yun nila. Ang but pasabot na nga ni. Para ma-feel ninyo ni. Kamalabi na mo kay daghan mong mga maestra diri. Tiyaw mo na, abiyan pangunaw na, di yun may tabo nga sulayan yun sa estudyante ang maestra. O maestro, di yun. Insult to good kayo na. Pwede good na ka-insulto. Grabe na, bisag unsaw ni paghina. Karon kini sila, they tempted God 14 times. Which speak that
They are not being contented sa mga nakita nila sa Ginoo. Kanunay gyud nila nga sulayon. They notice ang gibuhat sa Ginoo sa verse 23. Ngunya, surely they shall not see the land which I swear unto their father, neither shall any of them that provoke me to see it. Ang but pasabot, gipangpatay ni sa Ginoo sila. Amen. Now, in Psalms chapter 78, sa Psalms chapter 78, diri gisaysay sa psalmist kini nahitabo nga mga gihimo ani mga tawhanan ni nga nakabenepisyo sa Ginoo, nakakita og na-experience sa gahom sa Ginoo. Nga sa kung kuan pa as good sa usay-sa kita di tanay nga ani kun dili ba ang Ginoo. Pero usahay sige tag question sa Ginoo. Nay gamay nga kuan mo tempt na punta, gamay nga bantayan. I said, there are two types of temptation. It is of God or of the devil. But very dangerous kung kita ang mo-tempt sa Ginoo. Kung kita ang musulay sa Ginoo. So, ingon niya sa Psalms chapter 78. I hope nga ako lang ning gusto makita niyo. Ingon niya sa verse 7, verse 10. Psalm 78 verse 10 niya. They keep not the covenant of God and refuse to walk in His law, and forget His works and His wonders that He had shewed them. Marvelous things did He in the sight of their father and in the land of Egypt and in the field of Zoan. He divided the sea and caused them to pass through, and He made the waters to stand as an heap. And in the daytime, and then also He led them with a cloud, and all night with a light of fire. He cleft the rocks in wilderness, and He gave them drink out of the green leaf. He brought them stream out of the rock, and caused water to run down like rivers. And they sinned yet more against Him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart, saying, asking meat in their lust. Yea, they speak against God and said, can God furnish a table in the wilderness? Nga, kung pasabot ni mo diri, nakitaan gud nila ang gahom sa Ginoo, tanan-tanan gud. Dino niya, naata sa wilderness, mapakaon ka to sa Ginoo diri. Masabtan po ninyo. Kung kadtong mga dagkong miragdo ang nahimo sa Ginoo, kadtong pagkaon, pinakasimple ba dito? Aron na ako na sulti ba? Pobre gyud kayo mi. Ning dako ko nga mo na pud to balik na pud. Kanatong gamay pa ko nukahon ko. Nukahon gyud ko. Kung kuan pa mura ko job kanaton. Mo tingon ako si Manang Sianing, di ko kalimot ko Manang Sianing. Tigbaligya og saging. Tuwa lang gyud ko dapit sa kuan kung naay ka nang magluto ka overripe na saging din pagluto mabuak. Yan ang ipalaprin. Dili niya hatag sa kuha. Kaya di man paliton. Kinawa. Dili niya kining batani madungog. Kining batani na gyud magdugay. Pero akong ginabot pasabot, if God has sustained me, hantod sa elementary, hantod sa high school, hantod sa college, grabe hantod karon dili niya kaya na. Grabe ra pud oy. Karon nahimo na kong professional, grabe ka ako gikan sang butang kanya karon pasagdan na kas. Muna ba? Daghan ba yan na ani? Asa to si Tintin, basig si Tintin o saan eh. Bagong graduate. Bisag nagatangag na, bisag papakawal pag yun. Perti na, naanay sa kinagawa. Ang ginumaayo bag yun kaayos ako. Na mo question pa yun. Gipasaglan na ka sa ginoo. Dito yung tulgalan ko. Perti ko po, bugnaw ka diyan ko. Grabe. Second fact.
temptation, I said, tulok duhang klase. Pero danger kung kita na mo tempt sa Ginoo. Never think about that. Motong giguba gid sila sa Ginoo. Even Israelite giguba ano man. When they tempt God, they declare that they could not have confidence in God. Second, temptation is common to all. Walay tao nga di mo agi nini. Pagsulay mo agi gud ang tanang tao. Mo nga ayaw gisulti nga ako'y pinaka makaluluoy kay grabe dili. Tinanta mo agi ani. Tanawa. Ato sa tanawon. Sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 30. Ngunya, there hath no temptation taken you but such as common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Kuwapo, muna akong karoon na yung gunitan. So, but the question is, kita tanan, muagi o pagsunay. Question, nga naman. Nga naman. Now, the principle is, when you every faith, and man had faith, faith will always be tested to prove that it is real, it is genuine. So, layon yun na. So, layon yun na. Mura gyapon nga principle. Walay tao nga kita nga ni naga-decide ta nga mamaayo ang atong kaugmaon. Muna nga ako pastor, akong anak pandayo nga mamaayo ang kaugmaon. Ako nga anak ko gusto. So kay gusto nimo pandayon ang imong kinabuhi og maayo, din muagi ka og dahang pagsulay, paeskwelahon nimo na siya. Kay mo magyud na nga normal, di ba? Gani sa itong una-una nga, adi sa kung magminyo kay wala ko'y o pa-eskwela. Ang principle, pag nag-eskwela na siya, doon na siya kabut, kanunay na ako ni ginasulti pa. Maasay, hindi ako, mapulan ako. Na siya gusto kabuton, nga profession, nga gusto niya, nga dito nga profession, nga ayang pagtanaw, dito siya gawin maka-benepisyo mayo. Kanunay man na. O, muagi na grade 1. Una mag-grade 2, exam yun. Di ba? Diretso na. Una mga high school, exam yun. Umatong college, exam yun. Testing yun. Ang ganun sa itong testing, pastor, to qualify or to reveal nga, kuwalti siya, angayan na siya, nga musaka dito nga dapit. Angayan na siya mo, hantun mo, pag-abot ng mga human nga, to na po ng board exam, para mo qualify nga, professional na. Nga po. Pero dili, ang usahay maay, ang di maayo nga ni. Nasa usahay nga ka ng, labi na sa mo ka na to. Kaya balumi kung sa mga pizza sa bulan ng exam, mag-ana din may pandamay na po ni exam. Makalagot ka. Malagot mi. Sa malagot po, malagot. Exam na po. No, not unless you learn. Mubalyo atong goal nimo ug mubalyo sa imong future, then you have to love nga submit sa exam. Mo submit argid ka. I hope makita ninyo na ba. Kayo usahay sa atong Christian life, dili ta gusto nga mo commit sa Ginoo, kay dili ta gusto nga sulayon sa Ginoo. Kay ang atong tan-aw, mahadlok ta nga sulayon kay basig magubata. Now, when God teach us, dili na lagi for gubaon ka. Gusto sa Ginoo nga isaka ka. Mao gud ang prinsipyo kang Joseph. Joseph ni kaagi mga pagsunay, karon ning pasar siya, napwisto siya. Si Daniel ning agi grabe pagsunay. Diha na luwasan, kamatayon to dito, napwisto siya. Kinsa nagpwisto siya ang Ginoo to. Makita ninyo? It is common to man. But God allows that for you nga mo increase ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo.
Amen. So, tanawa karon sa James. So, we are all subject to temptation, testing. But ang pinaka-importante sa testing is actually how we respond. In every temptation, the bottom line is how you respond. Kasagaran kung naipagsulay sa ito, usay mag-alburuto, usay din sa simbahan, mangluod, usay mangitag rason nga, mga rason nga moto yung dakdakan sa tanang mga pagmay-may, pagblim-blim, dili. Now, ingon ako, sabtan na ingon ako kanunay, man had free will. Atong maanak brad na nay free will. Bisag sultihan nimo nga kini ang imong dalan mo ni buhaton. Matingala ka nga muli ko man. Kana they are exercising their free will. Bisag nun mo, magganun tani mayo anong ning balik ko na. Kana mo na exercise nga exercise. Muna nga bantayan ta kay bantay ta nga do we have free will? Now by the way, if you exercise your free will without submitting in the will of God, maguba ka. Masabta ko nyo, naamoy kabubuton. Kamong mga anak, naamoy kabubuton. Oy, kamo. Bisag sultihan si mong mama nga, diri ka, muato ka dito. Pero, nag-exercise ka si mong free will, nga di ka mo submitar dito sa pulo sa ilo, maguba yun ka. Maguba yun ka. Maguba yun. Maguba, I tell you, maguba. Muna nga, we have a free will. Muna ang Ginoo gusto niya nga nga will, isubmitar nimo sa will sa Ginoo. Mamaayo ka na. Isubmitar nimo. Kanunin ako ni good ginasulti. Sa malap ka na kami. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Nakay will, usubmitar ka sa will sa imong ginikanan. Kay mo na ang sulti sa Ginoo. Pero kung mo kainaya ka karon, nahimo kang, bahala mo diyan mama, mo papa. Karon ang nitabo, maguba ka. Kay ang temptation nga unta mo sunod ka sa Ginoo, imong giguba, ang imong gibaliwala, din karon ang imong kaaway ang Ginoo. Kay di man ka nagsubmitar ang will. Even sa atong mga relasyon good nga tanan, mo na nga, it is always musunod ka sa will sa Ginoo. Now, para sa ako, nagkang mga siksik, kang mga gwapa nga kuan. Pero ang sulti sino, thou shall not commit adultery. Musabmitar ko dito. Kaya kung di ko musabmitar, daghan na. You will be destroyed. So, in James chapter 1, ang pinaka-importante, when you are being tempted, kadtong imong pag-respond. O kininapod ang lisit, ang umutan ang lisod. Pero mao ni ang iyang sulti. Tanaw sa James chapter 1, verse 2. Okay ra mo? Nunya, James chapter 1, verse 2. Kung ginasulay ka, bantayan mo nga sa pagsulay. Nunya, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Tanawa, how we respond. Nung singon sa Ginoo, brethren, count it all joy when you fall into daghan nga pagsulay. No? Kung kita gasulayan, unsay atong kuan? Usay magmahay-mahay ta sa uban, magsigitag alburo, usay mag-suicide pa yaw. Ang dili na mo, ang sulti count it all joy. Nasabton nimo ni. Walay, ingon akong ibalik. Count it all joy. Now, ikaw nag-desire ka, tama ha? Nga gusto gud ka nga ma-high school, gusto gud ka ma-college, o gusto gud ka nga mo adto sa profession. Sulayon ka. Para mo adto ka dito. Din kung garo masuko ka, ay maglisod ka mo abot dito, kay maglisod ka pasaro niya. Walay tao nga gwapo, walay tao o a person that is aiming for something high when he is to be examined, labi na sa eskwelahan, di ka pwede ka mo adto ka mo take og isa nga pistit ng examen ni Jadaw, patay ka. Dili to pwede.
Sige lang kag muna nga kanadto mag-exam ka, gwapong unang-una, gwapo ang kuan ka condition kayo ba? Yun, prepare kayo. Pero kung ayaw, wala, when you do not like katong exam, probably, much more nga, di yun ka makapasar. So, wala to katong imong aim. Makita niyo na? Now, muna nga kanunay yun sa Kristohanon, pagtingin mo, count it all joy. No, nga ni, when a person count it all joy, ang katong iyang paabotan, kana, doon na siya guaayo nga preparation. Kay doon na siya gusto nga ginatinguha. Iyan ang so, ganahan siya. Kondisyon siya. Count it all joy. Na-excited siya. Doon na siya nga mag-ayog-ayuhon. Kay doon na, count it all joy. Kay kung mabagsak siya, patay. Iyan ko, mapasal ko. Then, kini nga testing, naa siya na, kini ang basihan, nga mo ato ko dito. Masabtan ko ninyo. Nga ni, make it a practice when there is something nga nagasulay, o doon na kay trials nga ginaabot, muabot o imong ginatubang. Make it always, count it to be on the positive side. Now, pero, bakon man ni, kanang practice naman ni. I have in my lifetime, gogan na, basta doon ako yung mga pagsulay, even in kwento sa makita na ako yung tanaw nga, naagi yung maayong muabot ani. Kanunay ko na, Lord, salamat, kay balukungan, doon nagi yung maayong muabot ani. Kaya nga naman, tanawa, 1 Corinthians chapter 10, muadto ko ani. Doon ay maayong muabot. Then, niya, sa 1 Corinthians 10 verse 13, there hath no temptation taken you, but such as common to man. So, ang buto, common man eh. Kung ang mga karagalan sa mga tao, kung doon ay mga pagsunay, sige lang, yaw-yaw, ay, gusto ka ng pares po kasi lang, ha? Common eh. Pero ang mga tao karagalan, common po sila nga, sige, bagulbol, wag yung hinungdan. Ako, dili ko. Kaya gano'n man, muna po niya, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. Oftentimes, and many times, kung mabot ka ni, muna ako muna claim sa Ginoo ba? Kanihay muna ako, katong ato ang general na kung sa Cotabato niya, Pastor, anong bagay ang hindi kayang gawin ng Panginoon? Lisod ko. Di mamakak ang Ginoo. Saad niya ni. He will not tempt you above that ye are able. Walay ginikanan diri nga muhatag og gibugaton siya anak nga di gyud niya makaya. Gani usay nakinilay dad anak ko. Wa siya nyo ha. Laro niyo. Bugat na. Ha? Kinilang. Ang prinsipyo, then notice, God is faithful who will suffer you to be, but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you are able. Then niya, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. So, ingon ni James karon, count it all joy. Nga naman, kay kadtong Diyos ka mo, hatag og pagsulay sa mo, siya pod ang panghatag pamagi nga malusutan nimo. I hope makita ninyo ni. Ambot laki na yung kaya usay, rabal po usay, kung nanata sa pisto-pisto, puratag si, ninibukan ni siya nga ako ni. So, notice, James chapter 1, niya, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sa ibot ni mong pasabot ko ng pastor, make that a practice. Na imong, kung naipagsulay, tanawon dahil ni mong 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Then tanawon po dahil ni mong nga doon nag-i something good that will happen. Nag-i mayong may tabo. Kaya ang Ginoo kumusulay siya kana para sa atong kayuhan. Para mo quantify ka.
So notice in verse 3 now, ang result niya, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. The trying of your faith, ang unang worketh patience. Oftentimes I said, mo landing na ko. Usa ka butang hitudloan ta ning kalubutan kanang mawa ang atong patience. Amo kay bulo ana. Usa ka butang natudloan o ginatudloan o nagahitabo ni sa tuwa nga ginakuha sa kalibutan kung word nga patience. Nanay quick chow. Drive through. Wala na. Kanadto ang mga pasensyoso. Na ako'y gi-advisean nga negosyante. Kanang halos tanan mga mga negosyante karon. Nag-opening na po sila kanadto. Bagora. Ako na po ilang din ako silang gi-advise. Yan ako ingani. Wala gyud gatanong mga pagkaugma na mga dayo. Ako ngingon mo. Umbot lang sa inyo ha. Kung nagtanong mo o saging, sa kabulan wala pa na ibunga. Magtanong mo lubi, wapo ra bang lubi? Adi dahil na pagbubunga. Maghinay-hinay yun na, patience yun na, inatiman yun na. Mutingon ako, kini, kasugad pa ta, ayaw mong sulti na ugma, milyonaryo na mo. Kay balor ba mo ng ROI. It entails patience. It entails amuman. Dili na quick dayon. Usahay mo agi pagyud ka og negative, daghan nga negative. Kung di ka gusto mo maagig negative, ayaw sulod aning dapitan. Kung gusto ka mo adto sa taas, ay nga di ka gusto mo kat-kat, ayaw na lang. Mutok ningan. Pailog yun. Dili ni dali dayon. Dayon naman pa yun ako sira kay murag alas-alason man tungo sa ako kini daghang gyud kumbati ninyo diri. Daghang lalisan. Pero it entails patience. Sa imuha ug saya. Verse 3 niya, knowing that the trying of your faith worketh patience. There are many things that I would like to share, but the time. Okay. So, temptation is common. And testing is common, I say. But the bottom line is how we respond. Kung di mo magbantay, muguba ni sa inyong kinimalay. Kung di mo magbantay, muguba ni sa inyong relasyon. Pero, ang tubag niya, count it all joy. Dayon, gunin itong saad sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Before I close, by the way, tanaw sa verse 12. James chapter 1, verse 12. Dinungon niya, blessed is the man that endureth temptation. Mulahutay. Bulahan ang usa ka tawo nga mulahutay sa pagsulat. Muna doon ay principle, quitter never wins. Diyon niya, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love him. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mga panihundom diya sa mga pulo. Salamat, Ginoo, tungod kay nini mo mensahe, doon ay mga pagkulot, mga pagtulunan nga mong nakutlo. Nga ang pagsulay, kini mo abot yun sa matagusa. Pero ang pinakamaayo, nga mong tanawon, asa ni nagagikan. Gikan sa Diyos, din mo lohotay. Tabangi kami, ug nagsulti kang namutabang kami diya kanimo. Kung gikan sa kaaway, din tabangi kami nga mugunit diya kanimo. Kay ang katuyuan kami pagagubaon.
apan ang pinakamayo Ginoo kadtong how we respond on it. Ayaw tuguti nga maparehas kami sa dili magtotoo. Nga gani dili nila ma-quantify what is trial. Sige lag bagulbol, sige lag reklamo. Apan para sa Kristohanon, blessed is the man that endureth temptation. So that temptation is a welcome. Mga pasulay, dapat welcome na kanamo tungod kay doon na kay katuyuan nga kami imong ipataas. There is something great, there is something good nga gusto nimong himuon kanamo. Busa tabangi kami nga mosabot ug busab mintar diha kanimo o Dios ug kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. I don't know about each one of us today, but the Word of God says we all will face temptation, trials, testing. Again, the bottom line is how we respond. And God said, count it all joy because there is something good. And the good thing is, common to man ang temptation, pero nakapabor ang mga katawan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nga mahatag pagsulay, siya usab ang mutabang nga kita kana atong malusutan. Living for Jesus, our life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne, my life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, and hiding my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne, my life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary
to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. Oh, Christ, for Thee alone. Abi ninyo to si David. Kadto ang pinakabantugang hari sa Israel. Pero abi ninyo ngatong tuwat to si dito. Si David magbalantay lang og karnero. Ang gusto sa Ginoo i-transfer si David dito sa trono. Gikan sa pastor adto sa trono. Ang gibuhat sa Ginoo, gisulayan siya we. Gisulayan siya. Gipatubang dayon siya giant. Kadtong way mo sukol sa ganti. Gisulayan siya. Plano dayon Ginoo, butang ta ka dito. Kadtong ikaw na gyud ang pero ato ba nga sa aming dayan? Kung wa gyatubang ni David, ali siya mauto dito. Daghan mga Kristiyano nga gusto mo ato dito, pero di niya gusto ato bangon iyang higanti. Ayaw gyud mo ana. Di na mahitabo. Gusto ta nga makaadto dito sa trono, pero tuwang babag ang higanti. Mo bautismo taon-ta ako mga ko sorry sa mga kasal. Sorry good sir. Naguba ang timing good nga naguba ang ginasulay gyud ka lay ginasulay gyud ka lay mga bantay ka gyud. Ikaw ra gyud ang postpone og baptismo so far. Pero ayaw there is something good. Ayaw gyud na. There is something. Magbautismo unta karon. Guba ang atong Then, by the way, as a manner sa atong simbahan, basta na yung mga ospital, ato ng tabangan. Na yung ospital nga ato ang membro karon nanganak. Pero na hospital, mamanggod na atong prinsipyo. Basta membro. Then, pahibalo mo kayo side na, di ko kahibalo, bakit ko yung kanana. So, mahatag tayo special offering para kang Brother John. Brother John is a faithful member of this church. So, tiyan tayo. Then, pray karong June 12 to 13 natay conference para sa Pastors and Worker Conference. Nanana sa itong trumpet. We'll pray for it. Through this, makatabang taning mga pastor o sa mga workers. O mo ni mabutang ang makatabang ta kay yung minatnoit, daghan ng mga simbahan nga so pray for it. Then, kung naman yung panahon, you could come and join. Then, last fellowship na to karon. Napaakan ko galing mangupan, katong yatag ni sa ato ang sundalo. Sakito, namatay ko lang kuko. Okay, Brother Gilmer, come for our... Brad, ihapa din, Brad, ipadala sa ilam. Brother Gilmer, salamat for your attention. Salamat. Magamputa, among dalaygon, may gugmaon nga mahan. Salamat sa panimbahon karon nga buntag. Og labaw sa tanan Ginoo, nagakalipay kami sa nindot og challenging mensahe karon nga buntag Ginoo about temptation. Tabangi kami Ginoo nga madaugon kami sa mga pagsulay sa among kinabuhi because dunay purpose ni ini Ginoo nga kami magbaton og patience sa among kaugalingon ug nagatest kini Ginoo sa among faith ug obedience diha kanimo Lord.
na mga higayon nga mapakyas kami, pasaylo kami Ginoo sa among mga kakulangan o kaluyahon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan we pray Ginoo, nagabeg kami Ginoo kanimo, nagapangamuyo kami nga tabangi kami Ginoo kay ikaw man ang source sa tanan, ang strength Ginoo nga mudaog kami sa pagsulay sa kinabuhi. Ihatag ka na kanamo Ginoo nga lig-on kami, mukagyo kami Ginoo dayon kung ang demonyo nagasulay kanamo. O kana mo ginapangayo Lord, gusto namo nga ikaw magakalipay sa among kinabuhi, mahimaya sa among kinabuhi Ginoo, nga diha nga party sa among kinabuhi, nagamadaogon kami Ginoo sa maong pagsulay. Salamat Lord sa imong paggiya kang pastor to give us this beautiful and challenging message from your word about temptation. O ginakalipay o gina-enjoy na mo Ginoo. O tabangi kami nga ikalipay na mo ang maong pagsulay Lord. Dili sayo nang magkalipay sa pagsulay. Apan kung among hinumduman ang 1 Corinthians 10:13, dili ka maghatag ka namo og malisod nga dili namo makaya Ginoo, ug ikaw pagyud maghatag ka namo og lingkawas Ginoo sa maong pagsulay. Dalaygon ikaw Ginoo, ug ikaw dili nagapamakak sa imong mga pulong. Dugangi mo ang pagsaligda kanimo. Thank you so much for the people today. Salamat Ginoo sa kang pastor sa mensahe o among balunon Ginoo ang dako nga kalipay sa among kasing-kasing. O and this time Ginoo sa mga lunch fellowship, ikaw panalangin Ginoo nga ma-enjoy na mo among banding karon nga paniudto. Nga uban kami nga maga-share Ginoo, dungan kami pagpangangon. Ikaw magapanalangin usab niini Ginoo. In Jesus name I pray. Amen.